Sinaktan ng husto itong si George matapos nga siyang insultuhon itong si Galvan. Sinabi kasi nito na hindi umano siya pupuntriyahin ng mga killer dahil nga sa wala naman siyang dugong Palacios. Palacios lang siya by merit. Hindi naman siya kagaya nitong si Beverly kung saan may pinagbubuntis na isang Palacios. Hindi nagustuhan ni Sofia ang sinabi ng kanyang ama dahil alam niya na napaka-cruel ng kanyang sinabi. Totoo, nawala talagang amor itong si Galvan dito kay George dahil nakita niya na wala itong kakayahan na magbuntis at wala itong kakayahan na magdala ng panibagong pangalan na Palacios na siya lang naman ang inasahan itong si Galvan. Kung kaya't nagimutok nga itong si George sa kanyang ina. Bakit hindi na lang siya mabuntis dahil yun ang kanyang gusto. Gusto din niya ng atensyon galing kay Galvan kung saan pinaglalaanan ng oras at kinukuhanan pa ng security guard para lamang sa kanyang proteksyon. Lamang itong si Ruth habang kayakap ang kanyang anak na si George. Gusto niyang tulungan, subalit wala siyang magagawa. Isa lamang siyang ina kundi i-comfort siya. Ngunit kalaunan ay magbubunga din ang pinapangarap nitong si George dahil isang himala dahil bigla na lamang magkaroon ng laman ng kanyang tiyan. Bigla na lamang siyang magdadalang tao. Nga kaya ang simula para magbago na ang trato nitong si Galvan sa kanya ngayong siya na ngayon ay buntis. Samantala, nakauwi naman ng palasyo itong si Jericho matapos nangako itong si Inspector Morales na tulungan siya at magkipag-cooperate siya para malaman kung sino talaga ang naturang killer sa loob ng palasyo. Samantalang ito namang si Rebecca ay nawalan na ng gana na mabuhay. Ayaw na niyang inumin ang kanyang medicine dahil para sa kanya wala nang saysay ang kanyang buhay. Ano pang magiging dahilan at saysay para inumin niya ang naturang gamot. Maya-maya ay biglang darating tong si Jericho.